Magandang hapon po sa inyong lahat. Friday, November 21, 5:10 p.m. Medyo na-late po tayo ng ilang minuto sapagkat talagang mabigat at matindi na ho ang traffic, lalo pat papunta na tayo sa buwan ng Disyembre, ang buwan ng Kapaskuhan, kung saan natin ginugunita yung Kapaskuhan. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon po sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo at magandang araw din sa lahat po nangahabol sa replay maya-maya lamang. Again, today is Friday, November 21 at 5:11 na ho ng hapon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, dito sa ating munting social media channel, ang Tinig Maisog, kung saan pinag-uusapan, dinidiskurso po natin ang mga mahalagang usaping panlipunan upang iangat ang antas o level ng diskurso at subukang pilitin at mapasimple ang mga mahalagang usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat po ng Pilipino ay makabuo ng kanyang malaya at malapat at sariling opinyon, kuro-kuro at kanyang sariling take sa mga bagay na dapat tayong lahat ay may pakialam. Bago po tayo lalong lumalim sa ating topic ngayong araw, ang drug addiction at corruption. Napakarami pong nangyari ngayong linggong ito at ito'y napabilis ang lahat simula ng lumantad through his video message si dating Congressman Saldico ng Ako Bukol. Binukulan po lahat ng Pilipino, bagamat siya ay lumantad at nagpahayag, hindi po hero si Saldico. Hindi rin po lalong hero si Bongbong Marcos. Yan po ang pag-uusapan natin. Again, ang ating topic, drug addiction at corruption. Welcome po pati ang troll ng mga drug addict. Welcome po pati yung mga trolls ng mga corrupt. Sapagkat dito po sa ating pahayagan, ang Tinig Maisog, parti at bahagi ng ating advokasya ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Sa layunin po na mamulat ang higit na maraming Pilipino, mulat na. Subalit patuloy pa nating mulatin upang nang sa ganoon ay maprotektahan natin ang ating bansa, maitaguyod natin ang ating saligang batas at maitaguyod natin at mabigyan ng desente, marangal at higit na mabuting buhay ang ating mga kabataan ngayon higit pa sa mga darating na araw. Nais ko lamang hong batiin ang ating unang-una si @BargainShopper2578 watching from California. Maraming salamat sa iyo @BargainShopper2578 from California. Kay @Susan Padin-840. Good afternoon, isang maulan na araw dito sa Davao City. Mabuhay po ang mga taga Davao City, ang mga taga Mindanao. Marami pong salamat. At meron lang ho akong hindi ko naipadala yung kanyang special request. I hope nanunood ang ating kaibigan, masugid po nating taga-subaybay ito, nagdiwang ng kanyang 70th birthday kahapon si Ginoong Alberto Abet Legaspi. Ginoong Alberto Abet Legaspi, happy 70th birthday sa iyo kahapon. Huli man daw po at huli ay huli pa rin. Subalit tanggapin mo ang aking mainit na pagbati sa iyo, Sir Abet. Alberto Abet Legaspi, happy 70th birthday sa iyo. At mamaya batiin pa natin yung ibang kasama natin na patuloy po kayo magpadala ng inyo pong mga komento, mensahe at inaanyayahan ko po kayong lahat muli. Paalala na rin, sana ho ay patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment dito po sa aking YouTube channel
At ganun din po yung mga nakasubaybay sa aking Facebook page. Patuloy po sana kayo mag-comment, mag-share, mag-like, mag-react at mag-follow. At yung dito naman po sa aking pahina sa TikTok, sana ho ipatuloy kayo na mag-follow at mag-like sa aking pahina. Marami pong salamat. Ang dami ko nakakausap pag ako'y nasa labas. Kagaya po ngayong araw, kaya po tayo medyo na late. Bukod sa traffic, marami po tayo nakakaharap. Papasalamat po sila sa akin dahil nga raw po'y naliliwanagan kayo tuwing meron tayong dinidiskurso dito sa ating pahina. Ako naman din nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating munting pahina. At ulitin ko, ito pong ating pagla-live ay ginagawa po natin ito para sa inyo upang tugunan yung inyong hiling na patuloy na pag-usapan. Yung mga mahalagang usaping panlipunan at sinusubukan ko pong pasimplihin para ultimo yung mga ordinaryong Pilipino ay maunawaan yung kahalagahan ng mga bagay na pinag-uusapan natin, dinidiskurso natin dito sa ating munting social media platform para lahat tayo makabuo ng opinyon, ng paninindigan, ng kuro-kuro at lahat tayo ay may say bilang munting ambag natin sa pagbuo ng isang tunay na makataong lipunan. So yun ho yung atin. Si Eddie Penamora. Attorney Vic, kagaya po ni Eddie Penamora. Attorney Vic, huwag kang magsasawa, bigyan mo kami ng mga kuro-kuro. Tama po yun, Eddie, pero importante makabuo din kayo ng inyong personal na opinion or pananaw at paninindigan na hindi kinakailangan tugma o akma sa aking mga dinidiskurso dito. Welcome po tayong mag-disagree. Tanggap po natin yon sapagkat yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Hindi po yung pagka nagsalita ang mga legitimate dissenters na kagaya ko, biglang may sisigaw, destabilizer, destabilization. Pero pagka drug addiction, tahimik na po sila. Pagka massive corruption, tahimik na po sila. Pagka massive looting of public funds, tahimik na po sila. So patuloy din ho kayong manindigan, katulad po ng mga kagaya kung may social media channel. Yung mainstream, pag-usapan natin yung mainstream din yan, maya-maya. Yung mainstream ho, iilan na lang ang totoong nagpapahayag ng balita. Compromise po yung mga yan. Kita naman natin bahagi po sila nung propaganda machinery ng Marcos Jr. administration. Okay, tuloy na po tayo, drug addiction at corruption. Yung drug addiction, seryoso po iyan. Kagaya po ng aking nasabi, ito po'y brain disorder. Neurological po yan. May tama po sa pag-iisip yung mga drug dependence or drug addict. Ano po ang kinalaman nito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa? Mantakin po ninyo yung issue lamang ng flood control funds anomaly at itong illegal, immoral, invalid, criminal at unconstitutional 2025 national budget kung saan ito ang simulat katapusan ng korupsyon. Pero pinirmahan ni Bongbong Marcos matapos daw niyang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina. Kaya po tayo nasasadlak ngayon sa pinakamalaking kontrobersiya patungkol sa korupsyon na pumalaot sa ating kasaysayan at bumabagabag sa bawat Pilipino sapagkat hanggang ngayon marami pa rin ho lubog ang paa sa tubig baha o hindi man po lubog hanggang tuhod sa tubig baha. Nagkakasakit kung ano-anong sakit na at 52 billion. 52 billion. Galing lang daw po ito sa district ng engineering district ng Bulacan. 52 billion. Imaginein ho ninyo. 52 billion sa Bulacan lamang na sinasabi ni Saldico ay kanyang i-deliver bilang bahagi ng korupsyon
na nagmumula po dyan sa flood control funds. 52 billion. Sinungaling pa raw ho si Yusek Robert Bernardo dahil nakaw na ho yung 52 billion doon sa salaysay ni Robert Bernardo, tinira pa yung kalahati, ang dineklara lamang ay 26 billion. Ganun po kakakapal ang muka ng mga ito. Yung Yusek Robert Bernardo ho, taga Bulacan ho yan ha, yung mga kababayan natin sa Bulacan. Alam kong alam naman ninyo, taga Bulacan ho yan, pero tingnan ninyo yung ginawa niya sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Wala po niyang habas na inubos ang pondo para sa flood control at wala po siyang pakialam sa mga kapwa niya Bulakenyo. Malubog kayo riyan, magkasakit kayo riyan, at kung ano-ano pa, masirang hanap buhay niyo, ang kasangkapan, magkalubog-lubog kayo sa utang, basta siya, paldo ang bulsa, bilyong-bilyong piso, galing sa nakaw na yaman. No? Malinaw po doon sa sinabi ni Saldico na yung kanya pong 52 billion galing po exclusively from the Bulacan flood control projects. At malinaw din po dyan, sinabi niya tahasan 25 billion pesos. 25 billion pesos ay kanyang dineliver directly, diretso sa Pangulong Bongbong Marcos. Iba pa ho yung 100 billion pesos na insertion at hindi pa ho iyon kasali doon sa mga insertion ng Bulacan. No? So yung ating pong problema ngayon bilang mga Pilipino, bilang isang bansa, nahaharap po sa talagang matinding krisis sa integridad, krisis sa liderato, krisis pagdating po sa ating tiwala sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Imagine ho nyo, a few weeks back, meron po tayong live. Ang ating pamagat doon ay tarangkahan. Nasa tarangkahan na ng Malacanang nung unang binanggit ni Yusek Robert Bernardo at hindi po natin tinigilan ito. Bakit? Sapagkat doon, kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo. Nung binanggit doon sa affidavit ng Yusek Robert Bernardo na yung Yusek Trigib Olaybar ay may sweetheart deal, whether figuratively or literally, hindi po natin alam. May sweetheart deal si Yusek Trigib Olaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Nandyan po yan sa file natin sa history ng ating pagla-live. Question natin yan, bakit hindi ipinatatawag yung Yusek Trigib Olaybar ng DepEd na naka-corner, naka-sweetheart deal with Mina Pangandaman natin DBM 2.85 billion pesos. Agad-agad, naaprubahan ito, agad-agad, narilis ang pondo, may SARO, yung Special Allotment Release Order. At nagbigay rin ng testimonya itong si Robert Bernardo na 15% ang hiningi ng Trigib Olaybar na nagkakahalaga ng 500 million. Fast forward today, sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung kanilang mga haligi. Hindi po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Ang daming nag-submit ng kanilang resignation at pati yung Yusek Adrian Bersamin na tinuturo din na katandem or kung may Batman at Robin, merong Trigib at Adrian Bersamin. Yan po ay nagbitaw at nagbitiw, nag-file ng kanilang resignation. Pero kagaya ni Secretary Manny Bonoan, mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke ikay nag-file ng iyong retirement o resignation, ikaw ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Manny Bonoan ay hindi man lang pinatatawag o pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. At ang pinakamalala, si Manny Bonoan nakalabas na po ng bansa.
Ganyan din ba ang gagawing skema para kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Undersecretary Trygib Olivar kung saan meron siyang sweetheart deal with former DBM Secretary Mina Pangandaman? Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni Yusek Adrian Bersamin? Ang balita ho sa Malacanang, may mga kasama pa hong assistant secretary level itong si Adrian Bersamin. Malaki ho yung allocation ng assistant secretary na kasabwat ng Adrian Bersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento, humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga ASEC na kasabwat ni Adrian Bersamin. Di ko na po babanggitin yung executive secretary na si Lucas Bersamin. Hindi ho dahil siya ay absuelto, kundi po out of kortesiya dahil dyan din po ako nanggaling sa tanggapang yan. Ibigay ko po sa ibang magkokomentaryo yung aspetong yan. So para wala pong masabi. So yun nga po, tagos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. In fact, nasa loob na ng Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman ho nating lahat yun, nag-deliver po si Saldico base sa kanyang pahayag ng 25 billion pesos sa palasyo. Ang laking pera po noon. And incidentally, kaya po ako ay laging nagpapaalala po sa inyo, sana itulungan po ninyo yung lahat ng ating pahina. Facebook, yung mga nasa Facebook po, sana kayo ay patuloy na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at mag-follow. Yung sa YouTube, sana ay patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. At ganun din po sa aking pahina sa TikTok, ay sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. Bakit ho? Sapagkat nung inilabas po natin yung video ni Saldico, bigla pong tinake down ng Facebook yung video yun. And I'm sure hindi lang ho ako. Marami tayo na nag-share po noon na take down, linimit. Hindi na po natin ma-share, bigla pong nawala. Kaya po ito talaga, paghandaan natin na one day magising tayo na take down yung ating pahina o mga pahina. Kanya po tayo ay nagmumulti-platform sa social media. Sana ay matulungan ninyo sapagkat bahagi po ng aking advokasya ay magkaroon ng patuloy ng direktang ugnayan kasama po kayong lahat. Maraming pong salamat sa 1,000 based on my magic eye, 1,375 live viewers. Hindi ko alam kung saan ito kung TikTok, kung Facebook or YouTube. Marami pong salamat sa napakaraming nakasubaybay din po sa TikTok. So, lusot na, tagus na sa tarangkahan. Kung dati ay hanggang tarangkahan lang, kumakatok, nagdo-doorbell ang sa pintuan na ho ng Malacanang, ito po'y tumagos na. Sapagkat hindi po natin pwede na basta-basta baliwalain yung revelation ni Congressman Saldico. Ulitin ko hindi po hero si Saldico. Subalit, pinatunayan lamang niya na hindi siya yung most guilty. Matagal ko na hong sinasabi sa inyong lahat, if there is someone who is most guilty into the systematic corruption that we have all been witnessing in this Marcos Jr. administration, it's no less than, none other than, the most guilty is none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Pinirmahan po niya yung taunang budget natin. Noong 2024 na lang, meron na pong lintik na daang bilyong pisong insertion.
Ngayon pong 2025, sinabi na po natin, nag-file na po tayo ng kaso, wag mo sanang pirmahan yan. 2024 pa o, Disyembre, nangangampanya na tayo, wag mong pirmahan yan. Huwag kang matakot na magkaroon ka ng reenacted budget sapagkat illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional. Yung panukalang budget na nagmula dyan sa mga blankong bicameral conference committee report ng 19th Congress, hindi ba? Ang chairman ho noon ay si Saldico, yung chairman ng appropriations. Kaya nga siya ay ngayon sinasabi wala raw credibility. Pambubudol po yan ng Marcos Jr. administration. Paano mo sasabihin walang credibility si Saldico? 3 taon mong siyang ginawang chairman ng appropriations. 3 taon po siyang chairman ng appropriations sa ilalim ng 19th Congress, sa ilalim ng pamumuno ni Martin Romualdez, dating speaker, first cousin ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Paano nila sasabihin, sinungaling ito, walang kredibilidad ito, bata nyo si Saldico. Ang problema, matagal na rin natin sinabi kay Saldico, ihuhulog ka na. In fact, linaglag ka na. Matigas lang ang ulo mo o sadyang umaasa ka lang na hindi ka ihuhulog, matagal na nating binalaan, ihuhulog ka na kundi ka pahulog. Kung lumabas ka noon pa lamang, higit siguro na makukuha mo ang simpatya, ang paniniwala, ang tiwala, at ang proteksyon ng mamamayang Pilipino. Pero okay na rin, kahit late na ang paglabas mo, importante, malinaw sa kanyang testimonya, tinuro niyang tahasan diretsyo, 25 billion pesos. 25 billion pesos ang ibinigay kay Bongbong Marcos, bahagi ng korupsyon dito sa 2025 national budget. Bukod pa riyan, tahasan niyang itinuro si Bongbong Marcos ang may author at nag-utos na magkaroon ng 100 billion pesos insertion. Nung kanyang tinanong, si Martin Romualdez, ang sabi ni Martin Romualdez, wala tayong magagawa, hindi maaring mabali ang utos ng hari. Ang totoong hari ay kayo, pamamayang Pilipino. Balikan ninyo ang ating saligang batas. Sovereignty resides in the people. Kayo po ang hari and all government authority emanates from you. At speaking of hari, hindi po hari ang mga yan. Naghahari-harian, naghaharing uri. Sa mga Katoliko, ngayon darating na linggo, Kristong Hari. Kapistahan ng Kristong Hari. Yon ang tunay na hari. Bakit po natin nabanggit bigla yung pista ng Kristong Hari? Makikita nyo na mayroong unseen hands na talagang gumagabay sa ating mga Pilipino. Kahit po na sa kanila lahat, ng yaman, nakaw lamang, yung nakaw na yaman, nasa kanila, yung kapangyarihan, yung poder, yung impluensya, yung mga lahat na, pati pamimwersa, hindi pa rin sadyang maikubli ang mga katiwaliang kanilang ginagawa. Kaya po, hindi po totoong hindi nababali ang utos ng naghahari-harian. Isa lamang po ang tunay na hari. At kaya ko rin po dugtong-dugtong na po ito ang ating topic na drug addiction at corruption. Meron pong ginagawa, ako po ay miyembro ng Simbahang Katoliko. Miyembro dahil simula po nung ako'y pinanganak, ako'y nabinyagang Katoliko. At wala po tayong magagawa roon. 400 years tayong nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. At alam naman natin, ginamit nila yung crucifix o yung krus upang tayo'y sakupin. At 400 years tayo, nandyan yung mga simbahan, yung mga ancient churches natin. Nakita natin, karamihan sa Pilipino ay Katoliko. Pero nais ko lang din, dito naman sa ating programa ay Real Talk tayo. Meron silang ginagawang mga... Ang may problema si Bongbong Marcos. Pero hindi nila makondina. Hindi nila makondina. Confronted na po si Bongbong Marcos ng issue ng drug addiction at corruption. Pero napakatahimik, nakakabingi. Ang katahimikan
ng Simbahang Katolika. Nakakabingi. Tila sinasabi, mas mainam na si Bongbong Marcos kesa yung constitutional successor. Alam mo ninyo, parang yung sinabing, sige na, gahasain mo kami araw-araw, nakawin mo lahat ng pera namin. Huwag lang maupo, dahil nga may constitutional succession tayo, yung ayaw namin. Hindi naman po ito patungkol sa simbahan lang ng mga Katoliko. Ito po'y usapin ng lahat ng Pilipino, anuman ang iyong relihiyon. May obligasyon sila na labanan ang kasamaan. May obligasyon silang magturo ng tama't mali. Dito po sa aking parish, kikita ko, tama naman, tumulong tayo. Subalit, kastiguhin natin yung mga nagnanakaw ng pondo natin. Pag may sakuna, ito po yung talagang napaka-ipokrito. Pati yung mainstream media, kaya ho kayo, yung mga nakasubaybay, wag na ho kayong magpapabudol sa mga ito. Tuwing may trahedya, may bagyo, may baha, may sunog, may kung ano man, magkakaroon po sila ng fundraising for the victims of typhoon ganito, for the victims of earthquake ganito. Ang daming pera ng gobyerno Ninanakaw nga nila daang bilyon Tapos, tuwing may sakuna, tatakbo kayo sa pribado, nakuba na halos lahat. Kakakayod, kakabayad ng buwis, traffic, yung traffic, patindi na ng patindi. Magpapakita kayo ng mga maramdaming video sa inyong programa, sa telebisyon, yung mainstream media, sa simbahan, mga ngampanya na mag-relief drive tayo, wala pong masama doon. Subalit, nakakasakit ng loob pagka usapin na ng pagbatikos sa mga nagnanakaw sa mga Pilipino, tahimik ang simbahan. Tahimik, napakatahimik. At pag kinakailangan tumulong, tatakbo sa pribado. Hindi ba ninyo nakikita? Daang bilyon, trilyong piso ang kinukurakot ng mga nasa pamahalaan. Ni hindi ninyo tugisin? Drug addiction na ang issue. Wala akong pakialama doon sa issue ng pamilya. Pag-usapan lang natin yung may accountability bilang Pangulo. Dahil wala po tayo pare-parehas pakialam doon sa away pamilya nila. Yan sumabog na po yan, problema ho nila yon. May pamilya po nila yan May kanya-kanya tayong pamilya, may mga kanya-kanya din tayong concern sa ating mga kapamilya. Pero pagka ang pinag-uusapan na ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mismo ang kanyang nakatatandang kapatid, sa Pilipino pa, sa ating mga Pilipino, ate, manang, di ba? Mismo ang nagpahayag, derechahan. At yung kanyang pahayag, malalim. Malalim, hindi lang po yung pinaguhugutan, kundi yung simula ng kanyang pahayag. Pagka napanood ho ninyo, at nakakatiyak ako napanood ho ninyo, ang kanyang testimonya, sinabi niya, bata pa lamang kami. Bata pa lang ho sila. Wala pa ho tayo pare-pareho nun. Hindi ho ba? Yung mga kabataan, yung mga trolls, pakinggan ninyo yung sinabi ng kapatid ng iniidolo ninyo. Bata pa lamang sila ay gumagamit na ng droga. Nadala-dala hanggang ngayong Pangulo siya. So, wala pong maaring sumagot nitong iba kung hindi yung taong sinabihan at kwinento sa maharapan ng mamamayang Pilipino na gumagamit ng droga. Drug addict nga ang description Drug addict ang description. Ito po yung problema ng ating bansa ngayon. Drug addiction at corruption. Tahimik pa rin ang simbahan. Meron po sila, may mga noise barrage, ang nakalagay doon, BBM Sara resign. Hindi po dahil Sara Duterte ako, hindi ho. Ang issue po, pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mga Pilipino. Ang issue po, mismo sa kanyang ate, personal knowledge ng kapatid. Personal knowledge na nakatatandang kapatid. Bata pa lamang sila. Drug addict na ang kanyang kapatid. Kaya wala pong pwedeng magpasinungaling doon sa testimonya ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi po yun allegation. Sa aking pananaw, hindi po iyon allegation. Hindi po yun basta akusasyon.
Yun po ay isang testimonya base sa kanyang personal knowledge. At yung kanyang personal knowledge, simula pa nung sila'y mga bata. Di naman po siguro 7 years old. Baka sinabing bata, yung teenager, di ba? Teenager hanggang sa naging young adult, yan na yan. Pero napakahaba po nung simula, nung testimonya, nung nakatatandang kapatid. At kung susuriin mo, ang kultura nating mga Pilipino, hindi po basta-basta gagawin na nakatatandang kapatid yun. Ate nga mana nga Diba? Pero again, I am not saying, hindi ko na i-interpret ko ano man ang motivation niya. Punta lang po tayo doon sa may pakialamang Pilipino. Yung drug addiction. Ito na po ang nagiging issue ngayon, drug addiction at corruption. Noong nagpayag na po si Saldico, tila bumilis po bigla ang kilos ng budol na ICI. Ngayong umaga ay nagpalabas sila ng kanilang press release na kakasuhan na raw po nila si dating Speaker Martin Romualdez. Marami po ako nakikitang reaksyon, marami po akong nakikita na parang nagbubunyi. Sa wakas, kakasuhan si Martin. Alam mo ninyo, kaya po tayo may tinig maisog upang atin kayo ay gabayan. Ang ICI po ay malaking budol. Wala pong ngipin, wala pong basihan sa batas. Kahit yung pagpopondo sa ICI, budol po iyan. Wala pa pong kinakasuhan ng ICI sapagkat wala naman po sa poder ng ICI ang magkaso o dili kaya lalo pa mag-prosecute ng kaso. Wala po. Ang ICI kung meron mang value yan, dahil ako ay walang sampalataya riyan, ang ICI ay fact-finding lamang. At yung fact-finding nila, anuman ang lumabas sa kanilang investigation, whatever that means, kanila lamang po itong ire-recommenda. Recommendatory lamang ang ICI. Kaya nga po budol yan panay lang sila propaganda na si Martin ay itinapon na rin sa ilalim ng bus kasama ni Saldico. Wala wag kayong magbubunyi. Wala pa hong kaso yung Martin Romualdez. At wag din kayong magbubunyi na siya ay kinasuhan ng plunder. Wala po. Basahin po ninyo maigi yung kanilang propaganda. Si ICI merely recommended the filing of, among others, yung plunder. Marami yung nagtatanong, bakit hindi kasuhan ng malversation? Nandoon na po kasi yung malversation sa plunder. Yung plunder, marami yung abogado na nakasubaybay din sa ating pahina at yung iba siguro ay mga hukom. Ang plunder kasi mga kababayan, sisikapin kong pasimplihin Pag pinalabas mo kasi yan, plunder, agad papasok sa isipan ng ordinaryong tao. At tama naman, 50 million mahigit ang ninakaw nito. Tama yan, dapat kasuhan. Hindi pa po plunder yun. Yung iba naman hinahanap, bakit walang malversation? Kasi po sa plunder, kinakailangan po ng predicate crimes. Nandoon na po yun, yung plunder, yung violation ng anti-graft law, at yung bribery, o yung panunuhol. Nandoon po lahat yun. So yung propaganda nila na sinampa o may rekomendasyong sampahan ng plunder si Martin Romualdez, malisyoso po yun, propaganda po yun. Bakit? Ang layunin po noon ay upang pakalmahin ang galit ng mga mamamayang Pilipino. Ilang ulit na naglalabasan ang Pilipino sa kalsada. Kanya nga po sa pilit nilang pigilan ang ating paggamit ng ating karapatan na payapang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin at sama ng loob sa mga marling polisiya, kurakot, korupsyon at drug addiction ng mga nasa pamahalaan, tatakutin kayo ng sedition. Tatakutin kayo ng inciting to sedition. Meron na po tayong ginawang interview, yung mainstream media, yung SMNI po, patas naman yan. They ask the hard questions. Pero yung isa pong nag-interview sa akin, wag na natin banggitin yung pangalan at kilala naman ninyo. Kitang-kita naman ninyo ang layunin.
na pakasiraan lang yung mga tao o personalidad na ayaw niya. Samantalang nakita naman niya siguro sa inyong comment at reaction, talagang munghing-munghi na kayo sa kanyang inasal, sa kanyang sariling programa. Alam mo ninyo, ang tao kahit may pinag-aralan, hindi ho talaga kasama sa pag nag-aaral ka, may modo ka eh. Kayo, pag nag-imbita kayo ng bisita sa inyong bahay, siguro naman, bibigyan nyo ng tamang kortesiya at respeto, hindi ba? Pero kakaiba kayo, kung nag-imbita kayo ng bisita sa bahay ninyo, tapos binabastos ninyo. Yun po yung nangyari. Bakit? Sangit-ngit po niya na ang constitutional successor ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mong respetuhin ang saligang batas? Ano po yan eh? I'll use the term dilawan. Proud dilawan po yan. Proud Pinklawan po yung nag-interview sa akin. Kaya nga po, balik natin sa kanya. Di ba't ang tawag ng mga dilawan sa 1987 Constitution ay Cory Constitution, Cory Aquino Constitution? Sapagkat nung panahon niya, ito ay muling naisulat. At nung panahon niya, ito'y naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito. That's why they call the 1987 Constitution as the Cory Constitution. Ngayon, yung mismong professed, proud yellow/Pinklawan, isinusulong niya na lapastanganin, yurakan at sunugin ang mismong Cory Constitution na kanyang sinasabing siya'y dilawan at Pinklawan. Ganyan po katwisted ang pag-iisip ng mga yan. Mga brat po yan. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, galit sila sa iyo. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot sa iyo, aawayin ka nila. Bakit? Yan po ang trademark nila. Kaya po yung sa atin, paulit-ulit, parang kulang na lang sabihin niya, santabi na natin ang saligang batas. Tapo na natin yan, sunugin na natin yung Cory Constitution. At gumawa tayo ng isang bagay na labag sa ating saligang batas. Yun na lang ang kulang niyang sabihin eh. Nais ko na nga akong biruin sa kanyang programa eh. Anong gusto mo? Gumawa tayo ng isang bagay na seditious? Di ba? Pero obvious naman sa kanyang pananalita, wala siyang respeto sa ating saligang batas. Balik po tayo dito sa ating topic ngayong araw, drug addiction at corruption. Alam ko kayo naiipit sa traffic, napakarami na po nating live viewers. Nasa 2,800 based on my, yung nakikita ko po sa aking Magic Eye. 2,800 live viewers. Marami pong salamat. At ulitin ko, baka ho kasi one day pagising natin ay na-take down na yung ating mga pahina. Tulungan po ninyo na palakasin pa yung ating social media platforms. Sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Palakasin po natin. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Dito po sa Facebook, patuloy po nating palakasin. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-share, mag-like at mag-follow. Para po nang sa ganoon ay multi-platform po tayo sa social media, pati po sa TikTok. Sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. Ano? So ito pong ginagawa ng ICI ay isang malaking budol, isang malaking sarswela. Nais po nilang palamigin ang ulo ng mga Pilipino. Ito pong buwan ng Desyembre parang hindi po nararamdaman ng maraming Pilipino. Bakit? I think more than 25% of the value of the peso, yung halaga po ng piso natin, more than 1/4 na po ang naubos dito. Yun na po ang nawala sa halaga ng ating piso. Baka mayroong mga taga-bangko rito or bankero, maaari ho kayong magmensahe magkano nagsara ang palitan ngayon ng dolyar kontra piso, piso kontra dolyar. Si at 15 mil, ICI ay budol. Scammer yang ICI. Scammer ho talaga yan. Scammer ho talaga yan. Huwag ho tayong maniniwala riyan. Ano ho? Pinipili lang nila yung kanilang yuyugyugin para magmukhang malinis, mukhang maayos, pogi yung kanilang patron, si Bongbong Marcos. Bakit wala pa ngayon?
sa radar ng ICI ang Region 1. Yung Region 1, paulit-ulit itong binanggit ni Governor Chavit Singson. Binanggit ito sa paragraph 30, yung famous paragraph 30 ni Ginoong Curly Discaya sa kanyang affidavit. Sadya pong hindi binasa yung paragraph 30. Yung paragraph 30, itinuturo po niya ang Regional Director ng DPWH Region 1. Ano po ang Region 1? Ilocos Norte. Pahayag po ni Curly Discaya doon, yung Regional Director ng DPWH Region 1. Hindi po ito sinasama hanggang sa ngayon sa investigation. At meron pong malinaw na footage at news report. Ipalalabas ko din po yun dito sa ating pahina. Hinahanda lamang po ng ating mga volunteers. Yung mga hindi tapos o substandard o agad nawasak na flood control projects sa Region 1, specifically sa Ilocos Norte, sa distrito ng anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Bakit hindi ito sinasama ng ICI? Kasi nga, budol si ICI. Nasaan? Kung si Martin Romualdez, merong kayong drama at propaganda, yung ICI, nakakasuhan, may rekomendasyong kasuhan ng plunder, ng indirect or direct bribery, ng graft or malversation of public funds. Paano niya nagawa yun nang walang kontratista? Hindi ho ba unang lumabas yung pangalan ng kanilang binansagan na flood control king? Pribado, kontratista, ang pangalan ay Alex Abelido. Ito ay tinawag na flood control king, Alex Abelido. Hindi ho natin sinasabing siya ay guilty o tama yung pagkakabansag sa kanya bilang flood control king. At karamihan sa proyekto nung Alex Abelido ay nasa Leyte sa distrito ni Martin Romualdez. Bakit nawala na rin sa investigation at sa storya itong flood control king Alex Abelido? Ni hindi pinatatawag o pinatawag ng ICI. Bakit? Budol ho ang ICI. Yung Hightone Construction and Development Corporation at yung SunWest Construction and Development Corporation, unahin po natin yung SunWest dahil dun sa hierarchy ng kanilang kumpanya, higit na malaki yung SunWest Construction and Development Corporation. Yung Hightone Construction and Development Corporation, yung Christopher Ko, kapatid ni Saldi Ko. Hanggang ngayon ba'y nasa ospital pa rin ho ba ito ng Bicol? Sapagkat nung nagsimula yung Blue Ribbon, nung Blue Ribbon ay nasa tamang direksyon pa, ito po ay nasa ospital, mataas daw po yung presyon. No? Ilang buwan na ho, baka nasa ospital pa rin ho ito, pakisilip nga niyo dyan sa Bicol. Itong SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction and Development Corporation, hindi po ito matawag hindi po ito mahipo Bakit? Ang tanong tuloy ng ordinaryong Pilipino, ito bang SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction and Development Corporation ay clearing house? Ginamit ba na clearing house ito at laundromat? Labahan ng maruming pera na nagmula sa flood control funds? Bakit iniiwasan ang SunWest Construction and Development Corporation? Bakit iniiwasan ang Hightone Construction and Development Corporation? No? Ito yung mga tanong ng mga ordinaryong Pilipino. Yung simbahang Katoliko, kinakailangan magpahayag kayo. Nung lumabas si Saldico, wag daw basta-basta maniniwala. Naniwala nga kayo doon sa 30,000 figure na namatay sa drug war. 30,000. Nakita ba ninyo yung mga namamatay sa baha? Last year sa Bicol, yung 200. Nakita ninyo kung gaano karami yon? Ang hirap itago, hindi ba?
Paano mo itatago yung 30,000 na namatay sa bintang ninyo sa drug war? Agad-agad kayo naniwala. Bakit itong issue ng drug addiction? Itong issue ng malawakang korupsyon. Bigla kayo magsasalita na wag basta maniwala at humingi ng gabay para magkaroon ng discernment. Double standard kayo. Double standard kayo. Nangamamatay na ang mga tao. Wala pa rin kayong pakialam. Wala pa rin kayong pakialam. Huwag sana kayong ipokrito. Huwag sana kayong ipokrito. Ako po ay Katoliko pero hindi ko na gusto kung saan dinadala ng aking simbahan ang kanyang mga nananampalataya. At alam ko hindi lang din ako. Hindi naman huututo ang Katoliko na pag sinabi ni ganitong pare ay susunod. Hindi ho. Kaya lang ho kami patuloy na pagiging Katoliko at nagsisimba sapagkat may kinikilala ho kaming Panginoon at hindi po kayo yun. Huwag po ninyo kaming turuan ng mga kaipokrituhan ninyo. Ulitin ko ha, pag may sakuna, ang gagaling, ang bibilis. Maging generous kayo sa inyong donasyon ngayong linggo o ngayong araw na ito dahil tutulong tayo sa mga nasalanta ng ganito. Ang daming ang pera ng gobyerno, ayon yung sitahin ninanakaw daang bilyon, trilyong piso, pero tahimik kayo. Ang daming pera, sobra-sobra. Sobra-sobra. 1 trillion binuhos sa infrastruktura para sa flood control. Anong ginawa? Hindi ho inimplement yung 1 trillion Napunta lahat sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. 2 trillion, higit kumulang ang ibinubuhos sa health and social services. Anong ginawa? Binuhos diyan sa ayuda, yang AKAP, yang AIX, yang unmitigated dole-outs, yang walang katapusang pamimigay ng ayuda. Hindi ba? Na yung uncontrolled cash transfer. Bumuti ba? Humusay ba ang lagay ng ating ekonomiya? Hindi ba't hindi? Di ba yan ang pangako nila? Para daw lumakas yung local consumption. Pag lumakas yung local consumption, iikot ang ating ekonomiya. Di po nangyari yung bakit? Inipit ng ilang korap. Dito po sa pyramid, nandito lang yung pera. Hindi ibinigay sa taong bayan. Kaya hindi po umikot ang ekonomiya. Yung ekonomiya ng mga smuggler na mamahaling sasakyan. Yan ang umikot. Pinamimili ho nila ng lupa, ng sasakyan, magagara, ng eroplano, ng helicopter. Diba? Kaya hindi po umiikot ang ekonomiya. Bagsak ang piso, bagsak ang ating GDP, bagsak ang foreign direct investment, matamlay, may sakit ang ating ekonomiya. We are back to being the sick man of Asia. Tinampasan na po tayo ng Vietnam Ano ho? Basahin po natin yung ibang comment Si Joy Gardner or George Gardner, count me in, attorney, in your disgust with the Catholic Church. Extremely hypocrites, infiltrated by the, yan nga ho, yan ang problema Yan ang problema Talagang magaling lang ho sila pagka magpa-fundraise. Ang dami yung pera ng gobyerno. Ang dami yung pera ng gobyerno. So yung paragraph 30 ni Curly Discaya, hindi na po pinag-uusapan. Ayaw rin imbestigahan ng ICI. Yung sweetheart deal sa pagitan ni Mina Pangandaman at ni Trigib Olaybar, imaginin ho nyo, DepEd Undersecretary, ang kanyang tangan-tangan ay tanggapan ng Pangulo. Ang tibay, di ba? Lakas ng loob, ang tapang. Tapos, ang sidekick niya, yung Yusek Adrian Bersamin. Matagal na ho yung pangalan na yun. Talagang notorious yun. Anong gagawin ho natin dyan? Hayaan na lang, nagretiro, pahinga na. Hindi ho dapat pumayag ang mamamayang Pilipino. Yang mga yan dapat panagutin. Diba? Yung triumvirate ni Mina Pangandaman, ni Trigib Olaybar, may sweetheart deal sila, literally or figuratively,
We want to know. At yung kanilang sidekick na baka nga hindi sidekick yun isa rin yun sa mga pangunahin yung Yusek Adrian Bersamin. Hindi ho titigil dapat sa kanilang pagre-resign. What we need is justice, especially for those who have died. What we are asking for is justice doon sa mga nasasalanta pa ulit-ulit ng patuloy na pagbaha kahit wala namang bagyo. Yung mga kasangkapan, sasakyang pantrabaho, yung kanilang tirahan, yung kanilang pamamahay, wasak na po Bibigyan ba nyo ng pampagawa ng bahay yan? Nakita naman ninyo ang daming sasakyan. Ang inanod ng baha. Karamihan po roon. Malamang ay hindi pa bayad, nag-amortize pa, naguhulugan pa. Sira na Nakakatiyak din karamihan doon, walang insurance. Baka yung TPL lang, yung third party liability. Hindi po siya fully insured. Paano yung mga ginagamit sa pantrabaho? Papalitan ba yan ng korap na pamahalaan? Mangungutang na naman sila, pambayad doon sa kanilang existing loan? Paano na sila makakaahon? Pahirap na ng pahirap ang buhay. Samantala, yung nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino, sige lang ang kanilang buhay. At yung propaganda nila na i-auction po, wag rin kayong humanga doon. Ang ino-auction yung mga sasakyan, kahit po luxury car yan, pagka yan po ay gumulong na palabas ng kasa, bagsak na po ang halaga niyan. Kahit Rolls Royce pa yan. Pag yan po ay gumulong na, nagamit na kahit isang beses, kahit na sa kwento nila, hindi, 100 kilometers lang ang tinatakbo niyan. Wala pong sasakyan na mataas ang value pagka nagamit na. Basura po yan, wag niyong buduli ng Pilipino, paparada ninyo yung mga sasakyang nakuha ninyo at ibebenta. Higit pong malaki ang dapat ninyong isoli. Higit pong malaki. Kagaya po, balik tayo dito sa issue ng korupsyon at drug addiction. Kaya po kinakailangan nating pag-usapan yung issue ng drug addiction at korupsyon sapagkat mahalaga pong malaman natin ang estado, ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po kasi ang nakasaad sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas. Karapatan po ng pamahalaan na bigyan tayo ng tama at totoong estado, hindi budol na estado, ng kalusugan ng kasalukuyang Pangulo. Kahit sino pa yan. In our present day and time, si Bongbong Marcos, siya ay nagpahayag ng testimonya ang kanyang kapatid, nakatatandang kapatid, ang ate, ang kanyang manang, na siya ay gumagamit at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ay seryosong sakit. Sapagkat uulitin ko, yung drug addiction is neurological. It's a brain disorder. Tatamaan po ang pag-iisip ng kahit na sinong drug addict. At pag tinamaan ang pag-iisip, may brain disorder, neurological problem, pati po ang kanyang disposisyon, sigurado, hindi na po tayo nakakatiyak. Kaya dapat ikampanya natin yung Section 12 of Article 7. We have the right to know and we demand to know the real status of the health of the President, the state of his health. Malinaw po iyan. Bukod po dyan, silipin po ninyo yung Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. Yung karapatan po ng mamamayang Pilipinong malaman at makialam at magtanong sa mga usaping mahalaga at usaping panlipunan. Usaping panlipunan po ito. Ang sinasabi pong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At hindi po masasabing ito ay isang aligasyon, hindi po ito bastang akusasyon, hindi po ganun kasimple. Diba? Sapagkat ito ay testimonya base sa kanyang personal na karanasan, personal na nasaksihan, sa kanyang personal na nalalaman bilang kapatid, bilang ate, bilang manang, bilang kadugo, bilang isang pamilya sila
Simula bata pa. Kaya dito may pananagutan ng ating pamahalaan. Kaya patuloy lumalakas muli ang panawagan sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yung mga troll ng drug addicts, pwede na ho kayong pumasok. Maya-maya, yung troll naman ho ng mga korap, pwede na rin ho kayong pumasok. So ito'y tingnan ho ninyo. Ito'y mahalagang usaping panlipunan na wag po tayong magpapalansi. Pagkalabas si Saldico, biglang bumilis lahat. Pati yung mga resignation, bumilis. Diba? Bumilis. Pero yung biglang aksyon, wala namang importanteng pahayag kanina, nagsalita mismo si Bongbong Marcos, kakasuhan na si Saldico at si Martin Romualdez. What's new? Kulang yan eh. Nasaan yung Manny or Manix Dalipe? Yung kanyang majority floor leader. Nasaan yung mga kasama nila sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. 19th hindi 20th. Yung last Congress. Yung Stella Kimbo. Bakit hindi nababanggit? Yung dating Senadora Grace Poe na siya ang pinuno ng Finance Committee ng Senado. Yung mga senador na nandyan pa rin ngayon, kagaya ng kasalukuyang Finance Chair ng Senado, na dati nang nagpahayag, wala daw siyang nakitang blanco. Pinirmahan niya yung Vicecam report ng 19th Congress. Kaya bantayan natin ano ang kahinatnan nitong panukalang 2026 budget. Pagkat yung mga players po nandyan pa eh. Nandyan pa ho sila. Sasaw-saw pa yan. Magkakaroon pa ng insertion yan. Imaginein mo, yung pinuno ngayon ng Senate Finance Committee, yung chairman, si Senador Sherwin Gatchalian, pinirmahan niya yung Vicecam report ng 19th Congress at agad-agad siyang lumabas, sinabi niya, wala ako nakitang blanco. Nung ipit na, kasi yan pinuno ng aking mga technical working staff group. Pati yung staff niya, masalba lang ang sarili niya, ilalaglag niya. Yan ang klase ng karakter meron. Itong mga nariyan pa rin. Kaya hindi po tayo nakakatiyak na wala pong anomalya o insertion itong panukalang 2026 budget. Kaya buti na lamang, meron tayong mga asahan dyan. Sa mababang kapulungan, si Congressman Sid Ungab. Congressman Sid Ungab, sa ngalan ng mamamayang Pilipino, hindi kita pakikiusapan sapagkat ginagawa mo na. Nais kong ipahatid ang aming pasasalamat sa iyo sa patuloy mong pagbabantay. Hanggat nandyan po ang isang katulad ni Congressman Sid Ungab, meron tayong mata sa loob ng Kongreso. Masisilip po niya yan, alam niya yan. Mababantayan natin. At the moment meron tayong makita, ibubunyag po natin agad yan kasama muli si Congressman Sid Ungab. Babantayan natin yan. Babantayan natin yan. Si Mona Parto. Hindi tayo nagre-reply sa mga trolls. Wini-welcome nga natin sila eh. Dito makikita natin, yung trolls ng mga drug addict nandito na, yung trolls ng mga korap nandito na. May kita po yung mga yan. Nagdo-double time sila sapagkat nais nilang patayin ang higit na lumalaking sunog. Sunog na ho. At lumapag na po tayo sa international news. 2 beses over this week, yung aking pong na-monitor, tayo ay nasa pahayagan ng Washington Post. Yan po yung isang tanyag at rinerespeto at may kredibilidad na mainstream na pahayagan sa Estados Unidos. Dati po ay hindi lumalabas yung mga negatibong pinagagawa dito sa ating bansa ng ating kasalukuyang administrasyon. Pero ito pong linggong ito, 2 beses po silang lumabas sa pahayagan ng Washington Post. Yan din po ay naging balita sa pahayagan ng Vietnam at pati po diyan sa mga dito sa Southeast Asia. Sino ito? Si Nympha. Sino ba yan? Oo.
welcome sa atin yung mga ganon, yung mga adverse interview. Sapagkat kaya po nating sagutin, wala naman po tayong sasabihin hindi totoo yan. Panay katotohanan ang ating paulit-ulit na babanggitin. Hindi po natin nababanggit pa. Nasaan yung isa pang party list na kintawan? Yung Edwin Garjola. ICI. Kawawa naman si Martin kung siya lang. Sama nyo lahat ng dapat niyang kasama. Sama nyo yung mga taong kanyang kasama, kanyang karancho nung 19th Congress. Nasaan yung Edwin Garjola? Malulungkot naman si Martin kung siya lang. At ulitin ko ginagabayan ko po kayo, wag ho kayong magdiwang. Wala pa hong kaso. Ito'y propaganda lamang. Ito'y propaganda lamang. Ano ho? Wala pa ho. Yung sinasabing baka makasuhan ng plunder, wala po. Wala pong otoridad ang ICI magsampa ng kaso. Recommendatory lang ho sila, fact-finding lang ho sila. Wala pong paano nakapag-file yung kasalukuyang sekretary ng DPWH? Nung unang pagdinig sa Blue Ribbon, sabi niya wala akong alam dyan sapagkat kaupo ko lang. Pinakawalan ho nila pinatakas yung Manny Bonoan Nasa Estados Unidos na yata I-google po ninyo. Pag nakita nyo sa United States si Manny Bonoan, lapitan ninyo. Mang Manny, maaari ka bang bumalik sa Pilipinas at tumulong ka naman sa ating nagdurugong bansa? Kesa nagpaparelax-relax ka, tumatakas ka o nagtatago ka rito sa Estados Unidos kung nasaan ka man. Ialay mo yung iyong buhay para sa bansa. Total accomplishment ka naman Kompleto ka na Di ba? So dapat yung SunWest Construction and Development Corporation na tila ginawang clearinghouse o laundromat ng flood control funds at flood control projects, dapat po itong isama. Dapat po isama yung Edwin Garjola, yung flood control king na si Alex Abilido. At syempre, yung ginawang poster boy ng korupsyon ni Senador Ping Lacson, yung congressman ng 1st District ng Mindoro. Hindi ko talaga matanda ng pangalan nito Hahanapin ko lang para hindi siya talaga makalusot. Ayun, si Congressman Arnan Panaligan ng 1st District of Oriental Mindoro. Bakit mahalagang isama si Congressman Arnan Panaligan ng 1st District of Oriental Mindoro? Sapagkat sa kanya nakaangkla, sa kanya nakasentro, siya ang poster boy mismo ni Senador Ping Lacson nung siya ay nagbigay ng kanyang privilege speech sa Senado after ni Senador Dante Marcoleta. Kanya patuloy na nagkakaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee diyan sa Senado. Bakit biglang nawawala na sa salaysay si Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro? Dapat po iyon ipatawag. Dapat po iyon kasuhan. Si Martin Romualdez, sinabi may recommendation kasuhan. Imagine ninyo itong poster boy ng corruption na ginawa ni Senador Ping Lacson, biglang nawala sa salaysay, naunahan pa ng kung sino-sinong makasuhan. Sinabi na gumamit pa raw ng drone, gumamit pa ng GPS, bukod pa sa manual and actual inspection dyan sa 1st District ng Oriental Mindoro na walang na merong mga ghost projects. At kung meron mang project doon, yun ay mga substandard. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers po natin. Marami pong salamat at patuloy po natin gagawin ito na magabayan kayo. Dumako naman po tayo doon sa desperadong ginagawa ng mga taong natatakot sa serbisyong ipinamalas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gagawin po nila lahat. Kahit ibasura, kahit sunugin, kahit yurakan, yung Cory Constitution. Pag sinabi mong Cory Constitution, sa mga totoong dilaw, yung mga dilaw ho kasi ngayon, karamihan dyan dilaw-dilawan na lang. Hindi ho nila alam yung kasaysayan ng pagiging dilaw nila. Yung mga totoong dilaw,
Mahal po nila yung Cory Constitution, yung 1987 Constitution. Pero yung mga nagdidilaw-dilawan na lang ngayon, yung mga hilaw na dilaw, wala po silang pakialam sa Cory Constitution. Kahit po sunugin na yung Cory Constitution, masunod lang yung kanilang luho, masunod lang yung kanilang kapritsyo, masunod lang yung kanilang gusto. Nasagasaan ang ating saligang batas at mailuklok kung sino ang gusto nilang mailuluklok. Kagaya po nung isang hindi ko pwedeng tawaging veteranang journalist, newsreader, yan pwede. Kasi binabasa lang naman niya yung news na kanyang binabalita. Binabasa lang din naman niya yung kanyang script, panitingin sa gilid. Nais niyang wasakin yung diwa ng ating Cory Constitution. Hindi na ho nahiya Hindi na nahiya. O makikita natin dito, takot na takot sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung ano-anong binibintang. Wala namang kaso yung tao. Walang kaso ho yun In fact, ilang beses na sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga kung ano-anong batikos at ibinibintang sa kanya, tinanggap niya yung hamong sumailalim sa isang psychiatric test. At sinabi mismo ni Inday Sara, hindi lang psychiatric test, dadagdagan pa niya, pati hair follicle drug test. Pero, sabay-sabay sila sa hair follicle drug test. Wala pong kumasa. Walang kumasa. Yan, para doon sa mga hilaw na dilaw o yung nagdidilaw-dilawan. Diba? Walang kumasa. Ilang beses nang tinanggap ng Vice Presidente Inday Sara. Hindi lamang psychiatric test. Tinanggap niya yun. Inangat pa niya yung ante. Pati hair follicle drug test. Di po kumasa Ngayon, bumabalik po itong isyong ito dahil sa tahasang testimonya. Ulitin ko For me, I regard it as a testimony, open and public testimony of the elder sister. Testimonya po yun. It's not just an allegation. It cannot be treated as a mere accusation. It's a direct, open, and public testimony. Hindi natin ito dapat baliwalain. Basahin ko lang muna yung ating mga kapiling. Si Charlon Inot, laban lang boss, mabuhay ka Charlon, I will see you soon. Si Rochelle Tseng ng Taiwan, Den De Jesus ng Saudi Arabia, si Ke Moni ng Singapore, Liogre Imperial, Xiao attorney from Verona, Italy. Thank you Liogre Imperial. Si Dato Balensusa ng Lanao del Sur, God bless din po sa inyo. Si Baslot Cordoba Isabelo, maraming salamat din sa iyo. Si Edgardo Fajardo, Bologna, Italy. Kay Grace Magalona, Hong Kong Solid Maisog, hi Grace. Kay DG Crafts ng Sydney. Si Alma-C5G. Hindi po ako magsasawa magpasalamat sa patuloy po niyong ipinaglalaban ang mga Pilipino at bansang Pilipinas. Sana po ay ganun din kayo, ganun po tayong lahat. Si Trifon Laksamana, mga Tarem, Pangasinan. Mabuhay ka Trifon. Kay Mamosto family, Marcos resign. Hindi rin po iyon sedition. Why? Because resignation is one of the modes for creating vacancy in public office. Ano po yung iba? Death, incapacity, removal from office, kagaya po ng impeachment, pag na-convict ka, remove ka sa office, at syempre, resignation. Mantakin ninyo, nanonood lang po ako ng mga pinadadala sa aking links, yung may nagrally po dyan sa White Plains, hindi ko alam, hindi ko naman kilala yung organizer. Nakadikit yung mga pulis sa kanila. Hindi ba sa Batas Pambansa 880, kinakailangan may 100 meter separation yung pulis at rallyista. Pero again, hindi naman tayo nagdudunong-dunungan dito. Baka naman may special request yung organizer na dikitan nyo kami para hindi kami masingitan ng mga anarkista. Kasi rallyista po sila doon
legitimate rallyista po sila, hindi po sila anarkista. Pero kung hindi, dapat umatras naman yung mga kapulisan ng 100 meters. Bakit? Hindi ho dahil threat sila. Bigyan buhay natin ang bawat diwa at pananalita ng batas. Malinaw po sa BP 880 yun, 100 meter separation. Para maramdaman talaga yung totoong freedom of expression. Tapos, huwag ninyong harangin yung may mga dala ng placard or banner na nagsasabing Marcos resign at tatakutin seditious yan, inciting to sedition. Mismo ang ating saligang batas, kinikilala ang resignation bilang isang pamamaraan upang magkaroon ng bakante sa posisyon ng Pangulo. Ano po yung iba pa? Death, incapacity, removal from office, and resignation. If the Constitution recognizes resignation, therefore it must be constitutional. If it is constitutional, clamoring for Marcos to resign is not sedition. Sana ho, tapos na yan at wag na nating abusuhin yung terminong yan para lamang takutin o discourage yung mga nais magpahayag sa mga darating pang araw at panahon. Kay Ronnie Pabilonia, full support, OFW Kuwait. Ronnie, maraming salamat. Si Angela Tejerero, Celso Haspe, Olan Pelio, Myra-B-3610. Pinirmahan niya ang 2025 budget. Ibig sabihin, sangkot siya. Hindi lang basta pirma. Ang malala doon, masusi raw nilang pinag-aralan ang bawat linya, ang bawat pahina ng 2025 panukalang budget. Pakita ko lang ho, Lea, para hindi tayo panay-kwento lang ho dito. Ayan ho, December 26. Ito. Ayan ho. Ang kanilang salitang ginamit dito, yun nga ho thoroughly reviewing, masusing pinag-aaralan. Ngayon, nagkabistuhan na, hindi pwedeng gusto mo pasalamatan ka ng mamamayang Pilipino. Ikaw ang enabler ng illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Hinayaan mo Hinayaan mo Hinayaan mo, pinirmahan mo Pinirmahan mo at nagbito ka nung mga wala naman talagang dapat ibito. Unprogram appropriation yung binito mo Yung 26 billion, baliwala po iyon. Si Cheesy D, watching from Singapore, shout out daw. At syempre ulitin ko yung aking masugid na taga-subaybay at hindi ko rin mahindihan. Ang pamangkin talaga nito na talaga namang tapat at tunay nating kaibigan, si Ginoong Alberto Abet Legaspi. Mang Abet Legaspi, happy 70th birthday sa iyo. Mabuhay ka at hangad ko na higit pang mahaba at malusog na buhay para sa iyo. Alberto Abet Legaspi, sir, happy birthday. Si Olan Pelio, mabuhay ang lahat ng matinong Pilipino. Maraming salamat sa iyo. Si Amelia Cruzada ng Paris, France. Si Solidad ng Vancouver Island. Hindi ko mabasa Solidad Sila Arnie Pialo, Malaysia. Ingat po kayo dyan palagi. Si Amelia Cruzada, Kawawang Pilipinas. Wala daw pong gamot sa PGH. We will check yung sa PGH sa next po natin. Sa Makiling, naliliwanagan ang nanay at tatay ko sa mga paliwanag ninyo. Maraming salamat. Yung mga ganito pong komento o reaksyon ang nakakapag-inspire sa mga kagaya ko sapagkat ibig sabihin, nakakatulong po kami na kayo'y gabayan at kami ay maging gabay din ninyo. Si Mamosto family, God save the Philippines. Please pray for our country. At galit man tayo sa kanila, hanggat nariyan sila, let us pray for the conversion of our leaders. Sapagkat wala hanggat nandyan yung mga yan, hanggat ayaw mag-resign, sila yung nandyan at nangangasiwa ng ating pamahalaan. Si Mactin 24,
Maraming salamat. My whole family voted for you. Mactin24 and family, thank you. Thank you, thank you, thank you. Kay Annie Giray, kay Ben Estrada, Jackie Lou Telly ng Denmark, si Sheila Pidia, Battle of Good and Evil, so sad na tayo pang bumaba sa pwesto. Sila Arnie Pialo, yes attorney, sa'yo ko lang narinig na ilaglag nilang bangag si Saldi. Matagal na ho natin sinabihin si Saldi, but may sarili naman siyang direksyon. Okay, at si Agape. Sir, matagal na po kayong kasama ni Bongbong Marcos, hindi nyo napansin na addict siya. Agape, matagal ko na rin itong sinagot, hindi ko ugali gumawa ng mga kwento-kwento. To be fair to him and to be fair to me, I have never seen him use drugs in front of me. No. Kaya nga, ang sabi ko lagi, pati yung iba na may mga nag-uudyok dati, sabihin mo, paniniwalaan ka naman ng tao. Exactly. Naniniwala sa akin ang mamamayang Pilipino, kaya ayokong gumawa ng kahit anumang kwento. So hindi ko siya nakita na gumamit ng ipinagbabawal na gamot, subalit hindi mamatay-matay ang kwento, dapat tapusin niya, siya lang makatatapos niyan, sumailalim ng open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Pumayag si Vice President Inday, sabay sila. Sabay sila. Basta't open, fair, transparent, and credible. Ha? Si Regina Marigon, good evening, parang hindi tinatabla ng hiya. Si Bongbong. Si Sarina Habalia, maraming salamat. Do what is right even if you stand alone. Saludo kami kay Congressman Sid Ungab. Matibay po yan. Hindi po yan na nadadala ng peer pressure. Si Crisalina Temer ng Germany, si Babes Turquesa Videos, balita din po dito sa Channel News Asia o pati sa Channel News Asia. Kaya nga po, labas na sa mga international news. Hindi ba problema yan? Crisis din yan para sa ating mga Pilipino naman, para sa Pilipinas. Imaginein mo, tayo ang mamumuno ng ASEAN Leadership Forum at ASEAN Event Summit next year. ASEAN Summit next year. Ang chairman po niyan ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Tapos meron kang issue ng drug addiction at corruption. Nakakaya po yun, hindi ba? Magkakaroon talaga ng krisis sa integridad sa liderato, pati yung kumpiyansa po ng mga mamumuhunan, lokal at international. Hindi po gaganahan . Di ba? Hindi po gaganahan. So yun po, natatakot sila sa doon po sa provision ng ating saligang batas pagdating sa constitutional succession in case of vacancy in the office of the President. Wala po tayong magagawa roon . Yun po yung nakasulat na malinaw sa Cory Constitution. Yung mga totoong dilawan, talagang pinoprotektahan yung Cory Constitution na yan. They refer to our Constitution as the Cory Constitution. Sapagkat ganun nila, pinapahalagahan yung pagiging totoong dilaw nila. Wala pong masama doon, kanya-kanya pong political beliefs. Yung totoong dilaw. Pero tila mukhang manipis na lang yung totoong dilaw . Siyempre, nagkaedad na rin po yung mga yan. Yung mga hilaw na dilaw, kahit walang hiyain, yung Cory Constitution, wala silang pakialam. So doon dapat ninyo hiwalayin yung inyong pananaw. Huwag ko kayo magpapagamit sa mga hilaw na dilaw. Yung tunay na dilaw, wala tayong magagawa. Re-respetuhin natin yan. Yan ang kanilang paniniwala. Yun ang kanilang political belief, yun ang kanilang political color, yun ang kanilang political leaning. Pero yung totoong dilaw, rene-respeto, pinoprotektahan at tinataguyod nila yung Cory Constitution, yung 1987 Constitution, yung hilaw na dilaw, lalo na yung bagong imbensyong pinklawan, wala po iyon. Lalo na yung pulawan, lalong wala iyon. Wala silang pakialam sa gasaan, yurakan, babuyin, sunugin ang ating saligang batas. Basahin ko lang po yung mga bumabati . Si Elisa Vergara, open hair follicle drug test is a must.
tama po, dahil yan na po ang pumapalaot na issue sa pamahalaan eh. Yung drug addiction at corruption. Drug addiction dahil sa lantaran, hayagan, open and public testimony of the presidential sister. Hindi po pwedeng baliwalain yun. Pero wag din po tayong magpapabudol seryoso yung testimonyang yan, kasing seryoso ng problema ng korupsyon na hinaharap ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Pero wag po tayong magpapabudol. Wag tayong magpapa-deflect. Wag po tayong masa-sidestep sa ating layunin na humingi ng hustisya, transparency, and full accountability. Kay Harleen Cruz, maraming salamat. Si Mia Pache, maraming salamat. Tama po yun eh. Yung mga hinala o yung kwento o yung testimonya, madali naman yan eh. Kung gusto mong pasinungalingan ang testimonya ng sarili mong kapatid, di talagang sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Hindi pwedeng ipagkibit-balikat ito at walang pwedeng sumagot ng ibang ito. Hindi rin pwedeng lukaret dun sa Malacanang. Walang personalidad yun. Sinabi na nung ate. At ang yung kwento nung testimonya nung ate, yung paglalad nung ate, simula nung kami ay bata pa. Ang haba nun, ilang taon na sila ngayon. Yung testimonya niya, bata pa raw sila hanggang sa ngayon. So ito ay direkta at publikong hayagang testimonya base sa kanyang personal na eksperyensa at personal na nalalaman bilang isang dugo sila, isang pamilya. No? Kay ano ito? Si Noraida Culinso. Pasensya na hindi ko maintindihan yung tanong mo. Si Celis Renz Carlo, marami pong salamat. Meron po nag-comment dito, antay na lang kayo. Pagka kayo po, paliwanagan lang natin ito. I'll take an exception dito kay, I hope totoo pangalan nito, si Valiant Dangueros. No? Mag-antay na lang kayo ng 2028. Masyado naman kayong desperado. Valiant, desperado ang Pilipino. Bakit? Pag pinasok ang bahay mo ng isang inaakusahan o hayagang sinabihang drug addict, hindi ka magiging desperado. Pagka paggising mo ng madaling araw, merong magnanakaw sa loob ng bahay mo, sasabihin mo, hindi bukas na lang kita i-report sa pulis. Sige na, nakawin mo na lahat, lumabas ka na. Yan ba ang tamang pag-iisip? Kaya desperado ang Pilipino, seryoso. Ginoong Valiant ang problema. Drug addiction at corruption na hindi mo pwedeng isantabi. Meron namang agad na solusyon dyan. Magpa-drug test nga using the hair follicle. Diba? Yun, matutugunan mo agad-agad yung drug addiction. Matutuldukan mo kung talagang malinis ka. Yung sa corruption, panagutin mo ang dapat panagutin. Hindi lamang yung merong pinag-iinitan, merong pinagtatakpan. Yun lang naman ang problema riyan. Issue pa rin ito ng governance, issue pa rin ito ng transparency, issue pa rin ito ng pagbibigay ng hustisya at full accountability. Si Ruby Valle ng Norway, si Remily ng Abu Dhabi, Regina Marigon, always watching here in Hong Kong. Thank you, Regina. Si Perfecto Bautista, nakakaya na tayo sa buong mundo. Terence, nabalita din po dito sa Singapore, o nga po, yung Channel News Asia, nabalita na rin daw. Si Elsa Rodriguez, ako kahit hindi nakatapos ng kolehiyo, marunong ako umintindi ng konstitusyon. Tama po yun, Elsa, sapagkat tinuturo po yan kahit high school eh. High school, itinuturo na yung saligang batas. Kaya itong mga hilaw na dilawan, again, kaya ko hinihiwala yung hilaw na dilawan out of respect sa talagang mga tunay na dilawan.
at rinerespeto ko yung mga yon sapagkat yun, ayaw nga nilang pag-usapan yung pakikialaman mo yung tinatawag nilang Cory Constitution. Samantalang itong mga hilaw na dilaw at yung pinklawan at yung pulawan, wala pong pakialam ito. As for us, dito po sa Maisog, patuloy nating sinisigaw, protect, defend, and uphold our Constitution. Si Evangeline Togle, God bless, attorney, patuloy kaming sumusubaybay para sa bayan. Si Barrio Archie, hirap magpanggap may salamin na tayo. Si Barrio Archie, kitang-kita naman sa pagsasalita pa lang. Si Joe Liu, maraming salamat. Si ano ito? Ronk, hindi ko naintindihan. Si Jerry San Juan. Ito po, Jerry San Juan, yung hinihingi ng mamamayang Pilipino. Yung Marcos resign. Kung gusto niyang isalbayin ang ating bansa sa patuloy na pagdausdus ng ating ekonomiya, he should make the supreme sacrifice. Magbitiw ka sa pwesto at hayaan mo na yung may malasakit para sa bansa at para sa Pilipino, ang mamuno sa Pilipinas. So muli maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin na saluhan po kayo ngayong araw ng Biyernes, Friday, November 21, 6:36 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Sana ay patuloy ninyong suportahan ang ating mga pahina. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito sapagkat may experience na po tayo na basta na lamang tinitake down yung ating mga lehitimong posting dito sa ating Facebook page. Hindi lang po ako, marami pa po naka-experience nito. So ang akin po, I'm just looking ahead, baka isang araw tinanggal yung ating pahina, at least meron pa po tayong ibang social media platform kung saan patuloy po tayong magkakaroon ng direktang ugnayan. So sana yun na sa Facebook, patuloy po ninyong tangkilikin ang ating pahina, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow at syempre patuloy kayo magbigay ng inyong reaksyon. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo sa akin. Okay lang ho yan. Mas gusto ko yan para balanse lagi ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan. Ganon din po yung nasa YouTube. Patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment. At syempre yung nasa TikTok, sana ho'y patuloy kayo mag-like at mag-follow. Ulitin ko huwag kayong masyadong umasa sa ICI. In fact, huwag kayong umasa. Yung kanila pong press release, propaganda. Wala pa akong kaso yung Martin Romualdez. Wala pong personalidad ang ICI magsampa ng kaso, budol po iyan. Antayin po natin. For all we know, ang makakaso lang kay Martin Romualdez, indirect bribery. Yung pinakamababa. Huwag po kayo magbunyi. Sadya po kayong binibigyan ng maling pag-asa, ng maling balita, ng maling impormasyon, ng maling pag-asa ng Marcos Jr. administration para humupa yung emosyon at galit ng mamamayang Pilipino sa dalawang issue na ngayon, drug addiction at corruption. Patuloy po kayo makiisa dito sa ating programa, ang Tinig Maisog, kung saan inaanyayahan ko kayong lahat makibahagi na sa ating pagtalakay sa mga usaping panlipunan na dapat tayo lahat ay may pananaw, sariling opinion, sariling kuro-kuro at paninindigan. Bilang ambag natin sa isang mas mataas na antas at level ng pampublikong diskurso. Let us elevate the level of public discourse at dito lamang ho natin magagawa yan kung patuloy tayo dito sa ating ugnayan. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo kung saan man po kayo patungo ngayong araw ng Biyernes dito sa Pilipinas, November 21. Sa lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers, talakayin po natin yun. Next live po natin na sinasabi po di ba, meron daw ambassador sa mga OFW. Payag ba kayo ron? Yun daw ang ambassador.
para sa mga overseas Filipino workers, masyado naman pinababa ang tingin sa inyo kung yun ang ambassador. Ano? So pag-usapan natin yan sa susunod nating live. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.